Magandang araw, Lidicians. Nagbabagang mga balita ang hatid sa inyo ng inyong lingkod, Bryant Matthew Fisher po. Mula dito sa LM Lunsog, Manila, balita. Sabi nga sa awiting Manila, Manila I keep coming back to Manila. Ating muling balikan ang mga makasaysayang lugar at mga pasyalan na talaga nga namin kagigiliwan na ating tagapanood dito lang sa LM Lunsod, Manila Balita. Sa paunang balik-balita, sabay-sabay natin alamin ang istorya sa likod ng Manila City Hall na hatid ni Taga Balita, Kobe. Magandang hapon sa iyo, Brian. Tayo ay kasalukuyang nandito sa Manila City Hall. Ayon sa aking pananaliksik, ang Manila City Hall ay naitayo noong 1904 sa panahon ni dating Mayor Arsenio Cruz Herrera. Ngunit nawasak noong Battle for Manila noong 1945 at na-rehabilitate noong 1946 sa pamamagitan ng Philippine Rehabilitation Act of 1946. Alam nyo ba kung saan yari ang unang makasaysayang pook na ito noong 1904? Ayon sa historical marker na nilagay noong 1977, ang lungsod ay yari sa tabla. Ang gusali ay may lawak na 8,422 metro kuwadrado o 9,566 na talampakan o na may 200 mahigit na silid. Alam nyo ba na ang clock tower ng Manila City Hall ang pinakamataas at malaki ng clock tower sa buong Pilipinas? Ito ay may tinatayag 100 talampakan at 3 metro. Ito na ang naging simbolo ng Maynila. Ang Maynila ay mayroong 29 na alkalde kasama ang kasalukuyan na si kagalang-galang na punong Luzon Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ang pangalan Maynila ay mula sa isang uri ng halamang mabulaklak na tumutubo sa mga ilog ay baybayin ng loob. At yan na nga ang aking nasaliksik patungkol sa Manila City Hall. Balik sa iyo, Brian. Maraming salamat sa panibagong kaalaman, Kobe. Ngayon naman ay dumako tayo bandang Intramuros, kung saan ay pag-uusapan natin ang isa sa mga tanyag at makasaysayang lugar sa ating bansa. Nagkahatid ng balita, Matthew, pasok! Magandang araw mga kapwa ko, Lordicians. Atin naman pag-usapan ang isa sa mga makasaysayang lugar na nasa loob ng lungsod ng Manila, ang Fort Santiago. Ang Forte Santiago o kilala bilang importanteng pook sa Manilaan, maging sa ating bansa. Ito ay itinatag noong 1571 na gunahan ng Spanish navigator at gobernador na si Miguel Lopez de Legazpi ng Espanya. Ay sa aking pagsasaliksik, noong akin ito pinuntahan, maraming taon ang nagbuwis ng buhay sa pook na ito. Naging kalungan at ng mga Kastilang sundalo noong World War II. Naging ospital, taguan at kulungan. Sa pook na ito ay inilagak si Jose Rizal, Protasio Rizal, Mercado Y. Alonso, Rio Londo o kilala bilang Jose Rizal, bako siya dinala sa Bagong Bayan para ma-execute. Sa ngayon, nakalagak dito ang mga lumang kagamitan na ginamit ni Dr. Jose Rizal noong unang panahon. Kasama riyan ang librong isinulat niya, ang Noli Me Tangere o sa English Touch Me Not at ang El Libers Turismo na nilalay niya para ito noong siya ay nagpa-practice ng kanyang medisina. Sobrang sulit at ganda ng lugar na ito. Hindi lang ito maganda, kundi madami kang matutunan kung nais nyo magpunta sa lugar na ito. Narito ang detalye sa inyong mga screen. Magandang hapon, Brian. Duktinan mo na ito, Matthew. Isunod mo na ang Rizal Park. Pasok! Nagbabalik muli ang inyong lingkod. Kung kanina ay
Napag-usapan natin kung saan nakulong ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon naman ay ating tingnan ang eksaktong lugar kung saan ito ay binaril. Panoorin ang aking ulat. Ang mga kasaysayang lunsuring liwasan na nasa lungsod ng Maynila ay tinatawag ng Luneta na kung saan ay isa sa mga pinakamalaking lunsurin liwasan sa Asia. Sa puok na ito, binaril si Dr. Jose Rizal noong 1896. Ayoy magbalik-aral. Tuwing kailan natin pinagdiriwang ang Rizal Day? Ito ay tuwing ay ika-30 ng Disyembre. Ang dating tawag sa puok na ito ay bagong bayan noong panahon ng kolonyalismo, panahon ng mga Kastila. Ngunit sa pagkamartir ni Dr. Jose Rizal, ang naging dahilan ng kanyang pagiging bayani ng himagsikan Pilipino. Dahil dito sa kanya ipinangalan ang liwasan para ikarangal ang kanyang pagkabayani. Tunay nga na isa siyang bayani. Balik sa'yo, Brian. Salamat, Matthew. Dumako naman tayo patungkol sa isang kilalang simbahan sa lungsod ng Maynila. Kobe? Katedral ay ang original na simbahan ng Maynila. Naganap na itinatag noong 1571 ng isang paring secular si Padre Juan de Vivero. Itinaas ang simbahan sa pagiging katedral noong 1579 at isang bagong gusali nangyari sa lipa, kahoy at kawayan ang itinayo. Noong 1581, ni Obispo Domingo de Salazar, ang unang bispo ng Maynila. Nasira ito sanhi ang pagkalat ng apoy mula sa isang sunog na nagmula sa paglilibing ng isang gobernador general sa San Agustin Church. Ilang beses naman ito muling nawasak sa sanhi ng lindol. Ang pinakahuli ay ang taon ng ikalawang digmaan na kung saan ay maraming pinasabog na mga lugar sa Kaminilaan ng kung saan nadamay ang katedral. Huling beses na ito ay itinayo ay noong taong 1954 hanggang 1958 sa panggugunan ni Cardinal Rufino Giano Santos at sa pangasiwa ng isang arkitektong Pilipinong si Fernando H. Ocampo. Alam nyo ba na may mga nakalibing sa loob ng katedral? Dito nilagak ang mga katawan ng mga dating Arsobispo ng Maynila. Balik sa'yo, Brian. Mga Kalordians, narito na upang magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa isang atraksyon sa lungsod yan ay hatid sa inyo ni Kuya BM. Yes, Brian. Magandang araw mga Lorlisiano. Hello, hello. Andiyan pa ba kayo? Nandito tayo ngayon sa Manila Zoological and Botanical Garden. Tunay nga na ang laki ng ginandan nito. Mula nang ipaayos muli ni Puno Lungsod Isko Moreno de Domagoso. Pagpasok pa lang, matutuhayan na natin ang isa sa kinagiliwan dito na dati nilang alaga. Nabalitaan nyo ba yung hayop na namatay sa Manila Zoo noong nakaraang taon na kung saan ay isa sa pinakamatandang hayop ng inaalagaan ng gobyerno ng Maynila? Si Mali, isang babaeng asyang elepante ng regalo ng gobyerno ng Sri Lanka noong 1977. Sa kasalukuyan nito ay isang na-preserbang katawan na. Tara, tayo, pumasok at ikutin muli ang makabagong Manila Zoological and Botanical Garden. Tara na! Dito nakadira si Mali.
naman, ipupunta natin si Kohis Tiger, ang White Tiger. Ito po si Kohis, the White Tiger. The crocodile. Ito ang pinakamalaking buhaya. At yan nga ang isa sa mga pagigiliwang lugar na pwedeng dayuhin ng mga tao kasama ang kanilang pamilya dito sa Maynila. Ako si BM, ang inyong matanglawin. Balik sa'yo, Brian. At yan nga ang mga nagbabagang mga balita hatid sa inyo ng inyong lingkod. Bryant Matthew Fisher po, mula dito sa LM Lungsod, Manila. Balita, magandang hapon, Lordians.